first topic is measuring instruction and measurement records. Yung ano natin, yung mga sinusukat, no? Although yesterday, na-discuss natin ang pagkain mga main bearing. Usually, hindi na natin sinusukat. So, if ever lang, if required, no? Pwede tayong sumukat. So, yung mga magagaling natin, manonood siya, si mga torero natin. Tornero pala. So, ito yung procedures na, no? Of course, we have to clean the bearing shells and check for wear, fretting, storing, and other damages. Yung wear and scoping, normally sa inside nangyayari yun, no? Yung fretting, sa back, where there are micro vibrations, no? And the surface is pitted against the other metal, yung cap. The free spread of the bearing has to be at least 5 mm bigger than the inner diameter of the housing. No? So kung susuka tayo, yung inner diameter ng housing should be smaller than the free spread ng bearing. No? Bakit kaya? Bakit kailangan mas maliit yung diameter ng housing kaysa sa free spread ng bearing? Meaning free spread, hindi nakakabit, no? So, free siya. Hindi siya nakatension, wala siya kinakapitan. So, ano kaya? Bakit kaya kailangan mas malaki yung free spread kaysa sa diameter ng housing? Eto, sigurado, alam naman natin yung nagkakabit ng bearing na mas maliit talaga yung ano, no? Kasi pagka kinakabit natin ito, tinutulak natin. No? So, ibig sabihin, mas maliit talaga yung bearing shell kaysa dun sa housing. Otherwise, kung papasok lang yan, ay hindi na natin ikakabit, no? So guys, ano yun yung free spread? What is free spread? Parang yun lang yung ano, yung requirements, no? Na kaya mas malaki siya para mag-hold nga itong bearing na to na hindi siya malalaglag doon sa housing, no? Tapos guys, may tinatawag na ano, na bearing crush. Yun, kinikwenta talaga yun, no? Pero tagal na, more than 20 years ago na, nung umatin ako ng seminar. Although, hindi naman siya practice. Yung iba talagang, kinukuha na ng bearing crush. No? Napaka-important din kasi ng bearing crush. Kasi nga, yung na-discuss na natin before, itong bearing shell na to, pag ikinabit natin, hindi siya perfect na circle, no? After ma-tighten lang natin siya to specified torque, dun siya talaga nagiging circle. So yun yung ng bearing crush, di ba? Bearing crush, yung nagtatama sila dito, magpupush sila together each other, no? Para lalo silang kumapit dun sa outer, no? Sa housing. So yun yung bearing crush. Yung nilulubog ng bearing, pagka na-tighten na natin sa kanila, no? So, ang pagsukat nun, kung gusto natin sumatin yung bearing crush, pero tayo nga, no, hindi natin standard na ginagawa yun, just for information lang. Kung gusto natin sumatin yung bearing crush, normally ginagawa, i-up na natin yung lower cap, itatighten natin, then ilulusin natin yung one side lang, no? Either side, kahit na anong side. Then magpapasok tayo ng filler gauge, no? Doon sa bearing, at saka sa journal. So normally, ano lang naman yan, 0.07, 0.08. Ganun yung sukat niya, yung bearing crush. Pero yun, importante talaga yun. Para nga ma-ensure na magiging perfect circle siya once to specification. Yung tri-metal bearing, no? Normally, visual inspection lang talaga siya. So, yung mga tri-metal bearing, again, normally ginagamit natin sa yung tri-metal bearing? Sa whole rod, no? Sa connecting rod bearing, which is
force na dinadala ng mga contract bearings. So, yun lang, yung visual inspection. So, ito, talagang ano to, ang ginagawa naman. I-scratch mo lang ng fingernails. Kung makita mo yung nickel lang, it has to be changed. Pero sa atin nga, kung natanggal na dun sa housing, it's much better para safety tayo. Pagka connecting rod bearing, palitan na natin yung bearings. Yan, yung sinabi niya. The bearing overlay is much softer, no? Yung normally paint glass na tinatawag natin, paint aluminum, paint glass. No? Saka iba yung kulay niya talaga. Never install bearing with the nickel barrier exposed in any part of the bearing shield. Nickel barrier, ha? Yung bimetal bearing, yun nga, yung sinusukat natin talaga yung bimetal bearing. Pero, yung practice dito sa atin, ano na lang, visual inspection din yung ginagawa natin. Pero just in case, pwede natin sukatin. Katulad naman sa manual yung mga ano yan. Yung freeze press, tapos yung thickness, no? Sinusukat natin. So yun, kung mag-measure tayo, ito naman yung guide, thickness. So, malapit na siya sa dulo. Yung wear niya, same as ano, mas nauuna siyang mag-wear dito sa edges. Hindi din sa center. So, nakita niyo na ito kahapon. Hindi masyadong yan. Minsan guys, mag-aano talaga, yung mga nagdaanan na natin kahapon. Nag-overlap. Ito lang yung sample measurement record. Pero normally nga, as I said, hindi naman natin ito ginagawa. Yun, yung sa... Ngayon, now, we go to the liners. Ito guys, yung nakasulat dito, nagyan ko na lang din kasi ng ano, sa mga 32 series ko ng white sealer. Yung nominal na yung diameter is 320 to 320.00.57. Different run limits on position 1 to 4. Guys, dito pala, kung bago, minsan din naman natin sinusukatan, pero nung dati sa previous work experience ko, pagka yung bago, pinapasukatan sa amin to eh. Kasi para lang maano na quality yung binibigay ng supplier. So lahat ng bago sinusukatan namin. So dapat hindi lalampas yan. So both sides yan, all sides yan, no? Hindi siya magpe-pertain na pagka bago siya 1, 2, 3, 4, wala yan, no? Kasi pagka ano yan, perfect cylindrical yan pagka bago dapat, no? Dumaan yan sa makina, sa torno. Hindi naman yan hindi naman yan tinorno ng tapered talaga. So, dapat almost perfect yan. Lahat ng sukat na makukuha natin is from 320 to 320.057. Nung medyo matagal na rin ako yun nga, matagal na, medyo na rin tayo. Hindi ko lang, I'm not sure, baka nakalimutan ko na eh. Sa Sulzer, AB lang, sinusukat natin. Sino yung mga may experience sa Sulzer? 1-3 lang? Ha? 1-2-3 rin? Walang 4. Ba't naman walang 4? Dapat kung may 2 ka, maglagay ka namin ng 4. 1-3 lang sa Sulzer, no? Kahit pala si Mamani. Pero maganda, matutunan natin ito lahat. Madali lang naman ito. Adjustin ang money para ma-train din tayo. Para mamaya may busy si ng money. Pwede natin masukatan tayo. Any one of us, kayang-kaya matutunan ito. So ito, para sa akin nga, yun lang ang ginagawa kong sukat before.
Kaso, nung napunta ako sa Warsila, nakilita na ako sa bati itong 2-4, which is para sa akin, useless naman yan. Why? Bakit parang useless naman itong 2 and 4? Bakit naman useless yung 2 and 4? Diba? Bakit useless yung 2 and 4? Kasi yung maximum na wear, nangyayari lang between horizontal at vertical. Kasi nandito yung load eh. No? Either inline o B pa yan, andito lang yung pinakamalaking load. Especially kung D-bank, no? Kung D-engine. Kung saan sa atin nakaharap yung liner, yun yung pinakamalaking pinakamalaking wear, no? Dito, minimal wear siya, medyo maliit lang siya. Dito talaga yung malaki na wear, no? So meaning, pagka nasukatan natin to, yun ay pinakang-abok o validity na pwede natin makuha. So ang limit sa Warsila 32 o Basa 32 is 0.25 mm, which is malaki talaga, bihira ka lang makakakita niyan. Not unless na may problema yung may problema talaga yung natin. Yung makina natin. And then, as I told you, yung natin, yung forearm, so nagko-correct to ng alitan ng natin, ng ovality. So, maliliit lang, mami-measure natin ovality dyan. 0.0 something lang, normally. Not unless nga na may problema, no? Nagkaroon ng malaking scratches, something like that. Pero, sis, nare-required yata ng mga i-fill up na rin natin ito. Pero sa akin, mag-concentrate talaga tayo dito sa 1 and 3. Yan ang dawas ng... Sir, how to get a valid sir? Ha? Paano mo yung valid sir? Para malaman. Yan. Tama. Good. Sorry, good question. Maximum minus minimum. Yun ang oval niya, no? Nung nagtratrabaho ko sa Sulser, nakakuha ko dun sa sa consultant nung actually, ginaya ko yung niya, Excel file, nilalagay ko lang yung reading, siya na nagkwenta sa second sheet. No? Ito yung ovality, no? So, ang maximum ovality nga na makukuha natin dito sa 1. Normally, dapat kung walang mga scratches dyan, dito sa 1. Kasi nandito yung force. Kahit na B-engine pa yan, kahit inline, dito pa rin, no? Dito pa rin dalawa yung masyado yung na-prepare no? Sa up, saka sa down. Especially pag B-engine, nakahiga yung may angle yung liners dito. Pero kung nakatayo siya, ganun pa rin. Kasi yung pag-ikot ng ikot ng contract, pag ganun parang tinutulak muna siya doon bago siya iikot no? Dito sa crack pin no? Dito pa rin, pag hinila naman, dito sa kabila. No? Okay guys, ang ovality, dapat pala, yung difference na itong dalawa. Maximum difference. No? Kumani, marami ka na rin nasukat na ito. No? Naka-measure ka na ba ng oval talaga? Ano sir? Pero bihira lang. Bihirang-bihira. Mauna kasi yung mga wear limit yan bago mag-oval So, nare-reject natin sa wear limit. Kung dapat din ang yung pabigat sir. Not necessarily sa sa ovality. Mauna yung ma-attain yung wear limit. So, katulad ng sinabi ko, pag bago siya, puro 320 lang ang sukat natin dapat yan. Ito yung limit. Pero siyempre, pagka tumatakbo na siya, pag tumatakbo na siya, ano nangyayari dito sa liner natin? Ano nangyayari guys? Puro si Mang Manny lang sumasagot. Nagwe-wear siya, nagte-taper siya. No? Kaya normally, pagka luma yan, tapered na yan. Pag sinukatan natin yan, tapered yan. Kaya ang limit
Mas mataas dito kaysa dito sa tatlo, no? Dito lowest. Dito halos hindi ito yung mga ano, mababawasan eh. Yung sa taas, pinakamataas kasi nagte-taper nga siya. Bakit naman siya nagte-taper, guys? Wait, lahat yan. Pinagawa na ng piston. Ha? Hindi siya masyadong inaabot, pero ito sinusukat natin, halos inaabot pa rin yan. Otherwise, hindi na natin susukatin yan. Dito, hindi inaabot ng piston ring. Saka kahit na, ito, inaabot, pero mas malaki talaga siya. Makikita mo yung type difference niyan pagka nagsusukat na tayo. Bakit? Bakit mas malaki rito ano? Yung wear niya talagang grabe rito sa taas. Kunyari, bago, kinabit natin, after 8,000 or 10,000. Pag sinukat natin, ang laki talaga dito, in comparison sa, lalo na nga dito. Yun naman yung normal dapat na makikita natin. Bakit? Dito pinakamalaki. Yung iba naman, wag muna sinukanin. Okay guys? So, kaya siya nagiging malaki dito kasi yung force nandito talaga sa taas. No? Mas mainit dyan. Iba-iba yung temperature nito guys. Ha? Yung pressure dyan mas mataas kasi dyan yung compression almost, no? Hindi naman dyan na. Oo, yung combustion. Yun yung ano eh. Kaya siya talaga yung nagkakaroon ng pinakamalaking wear, no? Dito, maliit na wear na lang ang nangyayari dito. So, naturally, magte-tapered siya. So, kung ano lang, pag susuka tayo, expect no, na nag-wear na. Pero kung bago, need natin i-measure, dapat dito tayo nakatingin. No? Kung 400 to 4 point something, 00 something din yan. No? Hindi naman natin isasakto natin sa 320 kasi may mga allowance yan. Mahirap naman gumawa ng 00. As I said, no, i-holding pa to after the machine. Hey guys, malinaw ha. Tapered siya because mas mataas ang pressure na dinadala niya rito. Pressure and temperature. So, ito lang yung ano, tapos nakasulat yan yung ano, normally. May ano naman tayo yan, mapro-provide naman kayo natin yan, you know? Si Mang Manny, sanay na bumasa dito. Bawat engine naman, nakasulat dito yung ano, yung mga wear limit niya eh. So, madali natin sasabi kung wear na siya. Ay, huwag na natin i-honing yan. Sayang isang oras mahigit natin dyan. No? Kung sa before natin mag-honing, malaki na siya. Huwag na natin sumatin. Ito, bitin bearing po. Almost the same din naman to, no? Kahit sa age profile, no? Parehas lang yan, nagkaiba na ng itsura. Pero yung pagsukat, the same. No? Same, no? Ang kinukuha talaga natin dito na importante, yung quality. Yung quality pa rin. So, the same pa rin. Kung saan highest, dito pa rin. Dito yung sukat na natin na malaki. Ibig sabihin, no? Pero sa sulser, minsan, sometimes dito nag-uubal, no? No? Kasi may problema yung ano eh. Sometimes may hindi balance yung camera. No? Kaya dito siya. Dito siya sa sulser. Mostly nag-uubal. So, pero hindi pa namin ginagawa. Hindi nagawa na yata ito. So, ang procedure niya, di ba? Tatighten natin ito. So, normally, inaano lagi natin 2 steps, no? So, ito, mga recommendation lang to 400 watts, 600 watts. Mataas yung torque talaga sa 1032 kaysa sa sulser. Dalawa lang kasi yung stud dito eh. Yung sa sulser, 4. So, 4 yung kumakapit sa kanya.
So, dapat ka, no? Ano muna yung ano, no? Meron tayong dami. No? Para hindi tayo mahirapan, maraming susukatin natin. Di ba, may dami rin tayo, pag magsusukat, mamani, no? Sino nakikita naman ito dun sa duro to, no? May dami para lang ma-tighten dito. Hindi natin ito masusukat, bali wala yung pagsukat natin kung hindi natin siya i-connect sa piston sa connecting rod. So, ang ginagawa natin, meron tayong dami. Yung putol, maganda na yun. Putulin mo lang, di ba? Yung mga rigid na, yun yung wala kang gastos. So, ganun pa rin, no? Yung may sukat dito, may line. Ito, one sila to, kaya dalawa, nagtatagalawa. Sir, anong kulong sir? Anong pagkakayo na sir kung wala yung connecting rod? Ha? Magsinukatan sir. Kung wala Makinig ka. yung connecting rod. Kasi walang humahawak dito eh. Parang wala siyang nagiging stopper. No? Actually, dapat yan, talagang to specification. Walang humahawak dito, magiging mas malaki yung sukat mo rito. Nasubukan na yan dun sa ano sa... Pero sir, sa tulisan kasi, normal talaga yun sir. Na may connecting rod sinusukatan. Pero kasi sir, minsan, ang experience namin sa Wardila, walang connecting rod sinusukatan. Sa ano? Sa Wardila lang sir, hindi sa... Pero sa Wachila? Meron din. May station din sir. Sa Wachila, ginagawa namin sa Wachila. Meron pa rin. Video na yan. Ito may shin din to. Normally, pagka marine type, may shin. May shin siya. Ha? Oo, sa marine type nga, marine type. Sa H-Profile, sa Bulala na yung shin. Walang shin dun sa mga sa Kaya ako tinatanong sir, kasi minsan, nagsusukat nila ng Wardila sir. Walang ano, walang connecting rod. Pero sa tulisan, no? Pero as much as possible, kahit na wag sila, kung tayo mag-perform, dapat sir meron. mas magiging accurate yung sukat natin. No? Lalo na kung bumagsak, mapipilitan ka, buti kung pasado. Eh kung bumagsak, nakakahiya kung ano yun natin sa customer na oval na to, pero yung procedure natin may question. No? So, Iba kasi yung sukat niya sir kung walang kasi walang station. oo nga, wala sa kanya nagsusuporta eh. Wala kang station doon sa may... Mawawalan siya ng ano eh. Sinusukatan ng walang ano. Nasa procedure. Oo, sa procedures naman nakasulat eh. So yung procedures na yan, pinag-aralan naman ng mga engineers yan. No? May difference talaga pagka wala nito. Kami nasubukan na namin, although maliit niya, pero hindi naman siya sasabihin ano. Nakakahiya nga kung sabihin natin na, sir, bagsak to, pero yun pala, yung procedure natin, may masisilip sa atin. So it is better na gawin na natin yung what the procedure is saying. Nakasulat naman yan. So, 01, 02. Ito pa rin, no? Yung procedure, states, ito una, bago ihilahin dito. Loosening pressure, no? Always, no? Mas mataas ng around 20. Sa rule of thumb, no? Baka may ano naman. Marami. Ayan. So, ang minimum allowed diameter natin, kasi 325 yung ano eh, yung sa Wachila eh, no? Yung front pin, 325 ang ano niya, ang diameter. So, pagka ang wear mo is 0.1 na, ano na yon, nasa limit ka na. So, buti pa kung makasuka tayo, directly na i-reject na natin. Although yung iba nga, di ba, nagawa na yata ito sa dura to. Ako, okay sa akin yun. Kung ang ubality mo, pag ganito, pwede ka magbawas sa dito. No, both sides. No? Para makorek mo lang yung ubality. Pero kung ubality mo rito, wala ka na magagawa. No? Dito, wala ka na magagawa. Pag dito yung ubality, hindi ka makakapagbawas. No?
lalo siya mag-uubad. Hindi, kung magbawas ka, pero ang ubalin mo dito. Pero pag dito, ima-imagine nyo naman, di ba? Pag dito siya ubal, ibaba mo ito ibaba, liliit siya. No? Liliit yung area, yung ano na to, itong sukat na to. Ang sinasabi kong bawas, konti lang yun. Yung mga micro lang yan, no? To arrest the ubalin nila. Ang alam ko, although wala ako doon, alam ko, na-discuss na yan. Nagawa niyo sa ano to, nurse? Nagawa yata ito nila Warley dun sa Dura 2, no? Pero wala ako doon nung pero nagawa to, no? So, okay yun, tama yun. Oo, tama yun, okay yun. Kasi kinurek mo yung quality. Oo. Ayun, yun. Tama yun, tama yun. Yun nga yung sinasabi ko, pero ang pag dito, hindi natin, pag binawasan natin, lalong mag-i-increase yung quality niya. Kaya guys pag dito lang hindi tayo mag-correct by machining this on sides. Allow difference, so 0.001. 0.10. Ito, the same lang to ng term ng ovality. So, yung allow difference in diameter. So, ovality rin to. So, mas, you will see, mas siya, mas straight siya sa ovality na ito kaysa dun sa ano. So, nakakita na ba tayo na naikabit na nag-oval, di ba? Di ba, kumakapit na yan pag oval. Kumakapit siya sa sa crank pin, no? Kasi may isang area diyan na mas masikip kaysa sa maluwag. Habang iniikot mo yon, dapat rin tayo pagka meron tayong question sa habang iniikot mo, may area na maluwag siyang iikot, i-side lane. Pero may area na napakahigpit niya. Depende sa kung saan ovality nung no? So dapat pagka nagsa-side lane tayo, kung may question lang sa ovality, yung, for example, malapit na sa ovality pero pasado pa, mabuti na multiple position natin siya i-side lane. Para sa quality naman gawa natin. Ito guys, yung na natin kahapon din, no? So, ginagawa rin ito ng mamani madalas, no? Yung take the gadget pin clearance by measuring the pin diameter, no? Yung gadget pin, at saka assembled bearing bore. Hindi yung assembled bearing bore naman, yun lang, nakakabit na siya. Kasi ibabor niyan pag hindi nakakabit, no? So, yung QAK, ito yung natin. Wear limit naman. Pagka ito guys, hindi ko maraming ito Minsan, yung sa ko, nagtatalo pa kami ng white sila Nasa customer side ako Pero nung nasa white sila na ako, pumapayag yung customer na palitan So, pinapalitan na natin. So, ito, hanggat talaga hindi siya nagsisiro, meaning may 0.1 mm pa siya, pwede naman siyang i-reuse. Safe yan, tatagal yan, up to next major PMS. Not unless na life na itong bearing, which is around 48 to 60,000 running hours. So pagka nakita nyo ito, huwag kayo matakot yan. Actually, kung may duking kayo sa observation, pag naggabi tayo ng bago niyan, after 8,000 natin, ang laki ng wear na yan. Pero yung succeeding wear niya, halos wala na. Maliliit na. Kaya normally rin to, bihirang-bihira tayo makikita na nag-meet siya. Nare-reject na lang natin due to the running hours. So yun, yung sukat din. Pero yung mga measuring record, sinama ko lang dito para at least may idea tayo na yung ginagawa natin, dapat recorded. Para talagang kung magkaroon tayo ng issue, meron tayong mapapakitang record, meron tayong mababalikan history, no?
Ito yung piston ring groove valve. Inside micrometer. Mang Manny, anong ginagamit natin ngayon pang measure nito? Ano sir? Anong ginagamit natin pang measure na... Caliper sir, digital. yung ano na, no? Yung madali na, yung pang piston ring groove talaga design, no? Caliper sir. Ay, hindi pa rin yung ano. Kasi meron ng ano eh, meron ng special design eh, yung medyo maliit lang na parang bore gauge, no? So, syempre, mas madali yun, no? Kung magkaroon tayo. Pero otherwise, yung inside micrometer lang, okay na. O yung kahit anong caliper lang ginagamit ko rin. Micrometer caliper lang, minsan kung wala kang ano. Pero mas maganda kung meron na yung talagang ano, kasi mas less yung error nun eh. No? So guys, eto sinabi, oversized piston means not available. So ibig sabihin, pagka mas malaki na yung gap, ano gagawin natin? Recheck na siya, no? Measuring point is approximately 30 mm from the outer surface. Doon dapat. Kaya mas maganda yung pang ano talaga. Ako yung caliper, mali yun. Pero minsan wala naman ako magamit. Niloloko lang. Kaya mas maganda talaga yung ano, kasi may point siya, hindi sa edge, no? Doon sa 30 meter from the edge. Yun yung tamang point ng measurement natin. Tapos, marking niya natin. Yung sa A-bank, iba position kasi ng piston sa A-bank sa B-bank, eh, no? Based sa marking. Magkaiba position nito, kung maano natin. So, mas mabuti kung baklasin natin, bago natin ito hiwalay sa corner, i-mark natin talaga para sure tayo na pagbalik, the same yung position niya. Na yung may marking is nandun sa tama niyang kalagyan. No? So, nasa 3 with end. No? Sa B-bank, tingnan mo, sa A-bank, iba rin. No? Oo. Yung iba, pero yung ibang model, wala. Yun sa Caterpillar, kasi yung sa Watsila, wala. Walang group, no? Walang group to eh, yung sa Watsila. So, may marking naman yan, makikita mo din dito. Kaya lang, maging ano lang tayo, came sa observation na, ganito ko na lang ito ibabalik. Yung marking na to, dapat nakaturo. Pag iba, dapat na nakaturo doon. Di ba? Kaya magkaiba talaga siya. Hindi siya yung basta kakabit-kabit mo na